sa DRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto yung punto, 6:04. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2 por 2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2 por 2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2 por 2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2 por 2. Ilang oras matapos magkaroon ng ceasefire agreement sa pagitan ng Israel at Iran, binatikos ni US President Donald Trump ang dalawang bansa nang muling magbangayan. Galit na inakusahan ni Trump ang Israel at Iran na parehong lumabag sa ceasefire. Bagay na itinanggi naman ng Iran at itinuro, inginuso ang Israel. Nauna raw sumira sa kasunduan ng bombahin ang 3 lugar sa loob ng Tehran. Ilang round ng mga strike ay 2 oras lamang matapos i-anunsyo ni Trump. Ang panibagong round ng mga pagsalakay ay 2 oras lamang matapos i-anunsyo ni Trump ang ceasefire sa pagitan ng matagal nang magkaaway na bansa. Kasunod ng tinawag nitong 12-day war. Sa kabila ng mga paglabag na magkabilang panig sa tigil putukan, sinabi ni Trump na mananatili itong in effect o may bisa. Yo. Isyu ng bayan, katotohanan, Door 2. At maitim ang balak, magtago ka na. 2 por 2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2 por 2. Hahataw ng todo, urado ka. 2 por 2. Ang katotohanan, dala nila. 2 por 2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2 por 2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2 por 2. 2 por 2. Hi. Take a little walk to the edge of Magandang morning. across the Lamig. viaduct to lose like a Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. where secret Humahabol si Anthony Taberna. finds in the hum Muli pong sumasa inyo ang 2 por 2 sa umagang ito ng across the Friday! Yuhuu! past the stack. Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? Black cold with How are ya? hand. Ayan, nakahinga-hinga tayo ng maluwag kahapon, ano? Walang masyadong naranasang malalakas na pagulan. Rip you in Walang mga binahang lugar, kaya siguro naman nakauwi ng ayos sa tamang oras. Bagamat matraffic pa rin at nakapagpahinga ng husto. Hindi katulad nung isang gabi, no? It'll reach deep in Sana naman sa mga susunod hindi na gano'n na mangyari. Alam na this. Oh. At yung mga dapat linisin ay nalilinis na para ang tubig
kapag bumuhos ang ulan ay hindi nagtatagal. Yung babahaman, kahit na sa mga mauunlad na bansa kahit ba doon sa amin, sa Amerika pag umulan talaga namang bumabaha din Kahit doon sa isa pa naming lugar, sa Europa. Pag umulan, kapag talagang buhos ang ulan, babaha at babaha. Ayan. Ang kailangan lang, yung mabilis na mag-subside at walang mga nakaharang na basura. Ayan. Ang ating pambungad ay foreign news, foreign story. Ganun na tayo ngayon, ano? Dahil iba naman talaga You feel like an insect. Well, don't you worry. kapag may nangyayaring ganyan na kinasasangkutan ng Amerika, ang buong mundo'y apektado. Ayan, oo. At syempre, dito sa nangyayaring yan sa Israel at Iran, apektado tayo ng gusto dahil sa presyo ng Green paper, langis. right hand. Di ba? Para halos magpanig na tayong lahat sa mahigit 5 pisong oil price hike. Na yan po ay tinapyas lang at bukas meron pang second batch yan. Malalaman natin kung itutuloy pa. May announcement na ba, Yuel, kung itutuloy pa bukas yon o kanselado na? As is. As is. Talaga. Mamaya nga magtanong tayo sa Department of Energy. Baka naman pwede pang mapag-usapan yan na wag nang ituloy yan. Total, yan naman mga espekulasyon lang. Lalo pat bumababa na nga ang presyo sa world market at ang Israel at Iran naman mukhang magkakausap na, mukhang okay na, mukhang susunod na. Meron lang mga huling pagpapakawala ng quickies. Siguro hindi inabot ng advisory kaya meron pang mga nakawala. Napanood nyo ba? Napanood nyo ba yung mga palitan ng Israel at ng Iran ng missile? Tapos yung Pilipinas meron din. Meron din mga baby rocket. Talaga naman Pero yun yung pinag-uusapan nating may kinalaman sa presyo ng langis, yung mga panawagan na ang fuel taxes o yung excise tax on fuel bawasan naman ng gobyerno kapag tumataas ng husto ang presyo sa world market. Aba. Mukhang nakararating sa mga kinauukulan. Yung pong binabanggit natin na dapat pare-pareho tayong merong share sa pagsasakripisyo, di ba? Hindi lang yung tayong lahat ng mamamayan ay nagsasakripisyo sa mataas na presyo ng petrolyo, tapos ang gobyerno naman ay tiba-tiba. Bakit kanyo tiba-tiba? Habang tumataas kasi ang presyo ng mga produktong petrolyo, lumalaki ang excise tax. Oo. Maniwala ka, oo. Habang tumataas po ang presyo ng petrolyo sa atin, lumalaki rin ang kita ng gobyerno. Kaya kapag tiningnan nyo, habang ang lahat ay nagkukumahog, naghahanap ng pamamaraan para maibsan ang epekto ng oil price hikes, ang gobyerno naman parang ngingiti-ngiti at ngingisi-ngisi at sinasabing ang laki ng kita. Parang ganun nagiging itsura Habang ang lahat ay nagdurusa, ang gobyerno naman ay kumikita. Pero mukhang may pahayag po ang government sa pamamagitan ng Department of Finance at mukhang papayag ang pamahalaan. Eto ho. Ang sabi raw ho ni Finance Secretary Ralph Recto, a dramatic increase in oil prices will dramatically increase oil revenue for the government. Ang malaking pagtaas sa presyo ng langis ay mangangahulugan ng malaking at madramang pagtaas
sa presyo ng ang madramang pagtaas sa presyo ng langis ay mangangahulugan ng madramang pagtaas din sa kita ng pamahalaan. Tingnan nyo na. Oh. Inamin ho yan ng gobyerno, ha? Get you some. At ang sabi niya, kumpatsero, Pongpagong may reduce excise tax on fuel to ensure inflation is tempered. Well, don't Ano raw? Ulitin nga natin. Kami may reduce excise tax on fuel. Maaari naming ibaba ang excise tax sa langis to ensure inflation is tempered. Ayun. Maaari. Ayan, oh. Hindi yung sinabing ibababa na, kundi maaari. Ayan. At least, kinukonsider na ho yan. At ang sabi pa ho ni Secretary Recto, we are studying trigger points. For now, oil prices have dropped. Ayan. Oh. Ay, totoo nga naman kasi bumaba na. Oh. Pagkatapos po ng announcement ng ceasefire, ang laki na ho ng ibinaba ng presyo sa world market ng oil prices. Kaya ang tanong natin kailangan pa bang i-implement ang oil price hike bukas? Anthony Taberna sa Oras po natin, Mr. Jalomtang, alas 6:15, 6:15 ng umaga. ACS Balita, susunod na. Sama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Cherry Baja. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Wednesday, June 25, 2025. Narito po ang ulo ng ating ACS Balita. Pinoy Math Wizard, the big winner sa math competition sa Singapore. 31 OFW na inilikas mula sa Middle East dumating na sa Pilipinas. Pagsunog sa higit 8 bilyong pisong halaga ng floating shabu na nalambat ng mga mangingisda sa karagatan ng Luzon, iniutos ng Pangulo. Nag-a-apply ng US non-immigrant visa. Dapat nakapublic ang social media account. Uy. Ayon sa US Embassy sa Maynila. Nga naman. May-ari ng SUV na lumabag ng mahigit 300 beses. Uy. Sa pagdaan sa EDSA busway, ipinatatawag ng LTO. At power bank nagliyab bago sumabog sa Rojas Airport. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nulas. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. bago ang detalye ng mga balita. Ito muna ang update sa LRT. Kanina pa pala may problema ang biyahe ng LRT2. Alamin natin ang update mula kay RH29. Boy Gonzales. Come in, boy! Jerry, Anthony, Tina. At na-extend sana ng alas 6 sana yung simulan ng biyahe dito sa LRT2 sa Recto. Pero ina-extend ng alas 7 ng umaga ang biyahe mula Recto Station hanggang dito sa Antipolo Station dahil sa nagka-problema sa technical ang bahagi ng Katipunan maging Santolan na Tucubaw. Nagka-problema. Kaya ang mga pasero ngayon ay napilitan munang sumakay ng mga papaserong jeep at iba pa mga ride-hailing services. Ano daw ang problema, boy? Ano daw ang problema? Sabi, technical problem. Technical. So walang biyahe mula Antipolo papunta ng Cubao.
Recto. Mula rin dito sa Recto. Buong line. Recto. Buong- Antipolo. Buong linya. Oo. Akala ko meron lang parting Specific, oo. sira, nagka-problema, buong linya pala. Itong nagka-problema nga raw, itong hanggang sa Antipolo, ay yung Antipolo Station, biyahe kasi rito, Recto, hanggang Antipolo Station. Oo. At alas 6 na, kanina, yung unang announcement, Oo. na-extend pa ng isang oras. Kaya baka maliit na yung mga pasero. Wala na, hindi na. May nalaman. Oo. Hanap na lang na ibang pamamaraan. So, Oo, pero meron bang pakonti-konting nakakabiyahe na tren, boy? Sa anunsyo dito, kaya yung ibang mga pasero dito sa may Recto, sa dito sa Recto, intanto ng evangelista sa Quiapo ay alas 7 yung announcement. Kaya yung iba, tumakay na lang ng mga... Wala talaga. Wala talaga dyan sa Recto. Oo, kumusta naman ang trapiko dyan, banda dyan sa Recto, boy? Maaga pa naman ay kaya maluwag pa naman yung daloy na sasakyan at marami na nga mga pasero ngayon na nag-aabang na mga papasero ng jeep papunta dyan sa area ng Antipolo. Yung iba sumasakay nila ng bus, nagbiyahe kasi yung bus dito papuntang Antipolo. Ayun, no. Sige, abangan natin. So alas 7 ang advisory na babalik sa normal ang operasyon. Oo. Okay. Yan, Jerry, Tina. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, boy. Ayan, LRT2 po yan. Yung may problema ngayon, technical problem. Teka, kailan ba yung libreng sakay ng mga marino? Ngayon Tapos yata na. yun. Ha? Tapos na. Tapos na ba? Oo. Hindi ba in-extend? Tama ba? Hindi ba in-extend yung para sa mga seafarers natin? Ayan. So alas 7 para ho mag-re-resume ang full operations ng LRT2. Alas 6:25 ang ating oras. Sa detalye ng ating mga balita, big winner sa Singapore ang Pinoy team na STEMCO International Mathematics Competition Global Finals na ginanap sa Singapore June 20 hanggang 23. Ayon sa Mathematics Trainers Guild, nakapag-uwi ang 39 na miyembro ng delegasyon ng 14 na gold. Aba, 14 na silver, 11 bronze medals bukod sa 6 na special awards sa 12 nation contest. Bukod sa Pilipinas, lumahok din sa event ang mga team mula sa Russia, Mongolia, Serbia, Georgia, Kazakhstan, Pakistan, Vietnam, Thailand, Cambodia at Malaysia. Sinabi ng MTG o ito pong Mathematics Trainers Guild, di ba kasama ka rito, Tina? Uy, Sa naiwan yata Mathematics ako. Trainers Guild na may kabuuang 400 math wizards ang lumahok sa nasabing kompetisyon. Ilan sa mga gold medalist ay sina Herman Wilhelm Crisostomo ng Colegio de San Agustin Binyan, Ace Oliver Inocencio ng Antique National School, Garwen A. Rich Madatu ng Taguig Science High School, ayan, Juan Antonio Manse ng St. Stephen's High School, Harold Jude Diamante ng Philippine Science High School Bicol, Sean Tyron Zhu ng Grace Christian College, at si Daniela Renomeron ng Miriam College. Parang puro private, no? Oo, congratulations sa ating mga math wizards. Samantala, ito paglilinaw, ngayon palang araw, partner. Itong libreng sakay para sa mga marino. Sabi sa'yo Kaso nga lang, paano to dapat ma-adjust dahil LRT2 nagka-aberya. Ayun nga, ayun na nga. Oo. Sabi, alas 7 ng umaga yan eh. Alas 7 pa. Hahabol naman. Oo. Samantala, dumating na po sa bansa kagabi ang 31 OFW na inilikas sa Middle East na apektado ng girian sa pagitan ng Israel at Iran. Sinalubong ang mga ito ng mga opisyal ng OWA at Department of Migrant Workers nang dumating sa NAIA Terminal 3 bago mag-alas 8 kagabi sakay ng Qatar Airways Flight QR 934. Sa nasabing bilang ng unang batch na bumalik ng bansa
bansa matapos sumiklab ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran noong June 13. 26 ay mula sa Israel, 3 mula sa Jordan, 1 sa Palestine at 1 mula sa Qatar. Bahagyang nagkaroon ng delay sa kanilang flight dahil sa temporary suspension ng Qatar air traffic matapos atakihin ng Iraq ang US military base sa Doha, Qatar. Tiniyak ng DMW na ang repatriated Pinoy ay tatanggap ng financial assistance na abot sa 150,000 pesos, pansamantalang tirahan, transportation sa kanilang pagbabalik probinsya at reintegration program. Alas 6:28 ang ating oras na imbag na bigat kada kayo amin na po. Huwag rin kayon, gising na! Takot at pangamba ang naramdaman ng mga Pinoy na nasa Qatar matapos bombahin ng Iraq ang US Al-Udeid Air Base sa Doha. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Arlene Calabon Caraos, isang OFW sa Qatar, nakakatroma ang narinig nilang malalakas na pagsabog. When I was in the kitchen, nakarinig na lang po ako ng malakas na sa loud bang. So, akala ko parang normal lang na may naplata ng malaking gulong or truck or whatsoever. So, when I asked my husband, parang natulala din siya. And then, ayun na po, nung nag-open ako ng Facebook ko, ng social media ko, dun ko nakita yung mga live nung iba nating kababayan na nandito. And nakaka-trauma po, sa totoo lang. Yan po si Arlene, isang OFW sa Qatar. Hindi lumikas si Arlene at ang kanyang pamilya dahil maayos at ligtas naman anya ang kalagayan nila. Gate nito, nagpapatuloy ang paalala ng Philippine Embassy sa Doha, Qatar, maging ang gobyerno nito para sa mga dapat na gawin sakaling mangyari ang worst case scenario. Samantala, sisilipin na rin ng Estados Unidos sa Pilipinas pati ang mga social media accounts ng mga mag-a-apply ng visa. Ayan na, makinig. Sa Yung mga gustong makapunta ng Amerika. Sa lugar nyo, partner. Sa lugar namin. Dito lang sa laging ang haba ng pila diyan sa harap ng US Embassy. Sa dami ng mga gustong magkaroon ng visa. Sa dami rin naman ng mga nadi-deny. Oo. O mga nare-reject. Pagka sa US, mahigpit Kaya ang laki na ng kita ng magkano alam mo ba ngayon magkano? Magkano ba? Ang passport, ang visa. Nako, ang laki na ng itinaas ngayon. Mother, paki-check mo nga magkano exact amount ngayon ng pag-apply ng visa. Kaya ang ganda na ng US Embassy. Payaman ba? Ang laki na ng perang naibayad ng mga sa dami ng mga na-deny. So kailangan Eto daw. i-public ang Facebook. Facebook. Ayan. Doon tinitingnan ho nila yan. Kine-check nila. Nabalitaan ko nga rin ito noong may kasamaan tayo ditong pupunta sa US. Lalo na kung single. Halimbawa, single ka, edad mga 30, mga 25 hanggang 40 anyos. Single na babae. Ayan. Kailangan talaga naka-public. Kailangan nakikita nila. Kailangan maipakita mo rin may jowa ka. Okay. Dahil baka mapagbintangan kang maghahanap ng asawa. Pwede. Diba? Nagba-background check na. Bina-background check nila yan. Eto, layon nga daw ng hakbang na mapadali ang pagkilatis sa pagkakakilanlan ng visa applicants upang matukoy kung kwalipikado silang payagan na makapasok sa Estados Unidos. Ipatutupad ito partikular sa mga kukuha ng student visa, vocational student visa, at exchange visitor visa na pawang mga non-immigrant visa. Ayun. Paliwanag ng US Embassy, ginagamit ang impormasyong makikita sa social media accounts bilang bahagi nga ng visa screening process upang matukoy kung may posibleng banta sa seguridad. Bunsod dito, pinayuhan ng US Embassy ang lahat na mag-apply ng visa, na gawing public nga o pampubliko ang kanilang mga para social media nakikita accounts. na nila. $185 US dollars pala ngayon. Magkano sa peso yun? Nasa almost 11,000. Bigat, no? Visa pa lang Bigat. yan, Wala pa yung transpo Depende mo. sa palitan. Kahapon 57, magkano na ba ngayon? 57.45.
Oh. Nasa almost 11,000 nga. O, pakiano yung mga Tapos math wizard? bigla kang ma-re-reject. Oo, wala na. Madi-deny. Naku po. Apply ka na naman ulit. Kaya Kaya hindi ka na babalik sa inyo, no, partner, sa US. Kaya pag i-open na ninyo. Dahil bago kayo pumunta ron, may desisyon eh. Hindi na yung tatanong-tanongin ka pa, tapos saka magdidesisyon yung Kasi consul na doon. background check Na ka na. background At huwag check ka maging na. sinungaling. Mamaya iba yung hindi maging Kaya parehas. magpapalahaw ka man doon, wala talagang Alam kapag na nila. denied ka. Better luck next time. Alas 6:33 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos, mga Bicolano. Mata na ka mo, gising na! Maigpit ang direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa Philippine Drug Enforcement Agency na sunugin ang bulto-bultong shabu na nalambat ng mga mangingisda sa iba't ibang bahagi sa karagatan ng Luzon. Ang direktiba inilabas ng Pangulo matapos na inspeksyonin ang mga illegal drugs sa headquarters ng PIDEA sa Quezon City kahapon. Ayan nga, tingnan mo nga, Tino. Sako-sako. Grabe kadami. Ang dami. Halos matabunan ng Pangulo sa dami. Parang bigas na yung pagkamalayo tingin mo eh. Parang NFA Oo. Parang bodega ng NFA Tingnan mo nga naman yan. Saan kaya pinoproduce talaga yung mga yan? Yan dapat ang Yan yung mga nalalambat ng mga mangingisda. Yan ang bagong war on drugs. Ang sabi ng Pangulo, ang war on drugs daw, ng kanyang administrasyon ay bloodless. Bloodless drug war. Yan daw po ang kampanya ng BBM administration. Kaya lang hindi nabanggit ng Pangulo na may malaking papel ang mga mangingisda sa drug hindi war. pulis, kundi mangingisda ngayon. Mr. President, baka naman may maganda kayong programa para sa mga mangingisda natin. Lalo pat tatahimik lang ang mga mangingisda natin, pero sila pala yung may mahalagang papel ngayon sa bloodless drug war. Oo, pati yan seguridad nila dapat pagtuunan, lalo't baka, di ba, hindi natin masabi na pulot nila yan. Sila ang punteriya ng mga drug lord. Nalambat nila yan. Sana'y nabigyan sila ng may reward. At hindi lang dapat na pangkaraniwang reward. Sa laki ng halaga yan, yun lang yung ilang nakuha Gramo, lang. Yung ilang 1,300 plus na kilos na nakuha ng mga magsasaka. Alam mo kung magkano yun? Magkano? Nasa 8 billion pesos. Grabe, no? Na halaga. Billion ang 8 usapan, billion pesos. Oo, kaya dapat may magandang programa para dyan sa mga mangingisda nating nakakalambat na yan ng shabu. Dahil kung yan nakarating sa lupa at naibenta, nako, kutakot-takot na buhay na naman ang wawasakin yan. Ayon po sa Pangulo, nais niyang masaksihan ng media ang pagsunog sa mga nakumpiskang droga, ngunit gusto niyang suriin muli ang mga ito bago sunugin sa Kapas Tarlac. Aba, nagduda ang Pangulo, baka palitan ng tawas. Saka baka bawasan. Upang matiyak na ito'y hindi napalitan. Ayun na nga, ng iba. What we will do now, titiyakin natin, ay ang proper disposal nitong mga drogang ito para hindi babalik sa black market, hindi babalik sa street market, basta't hindi na lalabas, sisirain na natin. Ayun. Wala pa rin nabanggit ng Pangulo tungkol sa mga mangingisda. No? Wala pa rin. Talagang doon lang. Dapat maging mga PIDEA agents. Ang mga mangingisda natin. Mas maraming drug haul ang mga mangingisda kaysa sa mga anti-narcotics agents natin. Samantala, Eto, tanggap tayo ng flash report. ano yan? Flash report? Flash report! Teka, saan ba yun? Ito. Flash Report. Flash Report! Eto, isa ang patay at isa ang sugatan sa sunog na sumiklab dyan sa Cubao, Quezon City. Ang detaling niyan ihatid ni Arch 5 Bal Gonzales. Bal? Kamin Bal! Tina at Jerry, wala pang isang oras ang inabot nitong sunog dito sa Zambales Street, dito sa San Martin de Porres, dito sa Cubao, Quezon City. Pero nag-iwan ito
ng isang patay at isa pa ang nasugatan. 2 palapag itong gusaling ito na paupahan, habang dito sa pinakagawing ibaba ay puro mga commercial establishment. Nasa 2 palapag yung biktimang lalaki, hindi pa alam kung ilang taon yung kanyang edad, dahil hindi masyadong kilala itong bago lamang na nangungupahan dito sa lugar na ito. Kausap ko kanina itong si Senior Fire Officer 4 Rolando Balenya ng Quezon City Fire Department, at kanyang binabanggit Jerry at Tina na mahimbing na natutulog itong biktima nang mangyari ang pagsiklap sa kung pasado o 1:49 ng madaling araw kanina. At Grabe, matapos lamang yung 40 minuto ay agad na upila, pero nagulat lamang sila ng isa pala dito sa mga residente dito sa paupahan na ito, 2 palapag na paupahan na ito, na isa yung namatay na lalaki. At sunog na sunog, tupok na tupok, hindi makilala, beyond recognition itong mga labi, itong mga biktima na katatanggal-tanggal o kabababa lamang dito sa lugar na pinangyarihan ng insidente. Sa ngayon, sabi nitong si Senior Fire Officer for Balenya, ay inaalam pa nila kung anong yung naging dahilan nitong sunog. Nitong sunog, dahil kung titingnan na Jerry Anthony, itong paupahan na ito ay medyo may kalumaan na ito. Mabuti na lamang agad na nakapag-responde itong mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, yung malaking bilang ng mga fire trucks ang nagresponde dito sa lugar, at hindi na nadamay yung ilan pang mga Buti na lang. Katabi, kahit na dikit, kahit nakarugtong lang, hindi na nadamay, pero ang bilis ng sunog, wala pang 1 oras pero may namatay. Correct, oo. Kung makikita nga dito sa pinaka-ibaba mismo, kung dito sa may pinaka-entrada, kung titingnan mo, ay parang walang nangyari. Oo, dahil maging yung mga paninda nitong isang maliit na grocery store dito sa may pinaka-ibaba mismo, dito sa unang palapag, ay wala kang makikitang damage maliban na lamang doon sa mga tinamaan nung ayun nga, may mga paninda pa nga, nakasabit pa yung mga paninda. Oo, kung titingnan ay talagang walang damage dito sa ibaba, pero doon sa itaas sa taas pala. Oo. Yung namatay, Val, ay nangungupahan? Isang nangungupahan, isang lalaking nangungupahan dito sa lugar, yung sinawing palad na mamatay, habang isa pa hindi na nagising, may ang hirap sa kapag ang sunog ay nangyari ng madaling araw. Ating gabi, madaling araw, tulugan lahat, tapos walang alarm, wala kang fire alarm, hindi ka magigising. Oo, yun yung isa doon sa pinakadelikado sa ganong mga oras ng gabi, 2:00, kasarapan ng tulog. Bukod dun sa namatay, Jerry at Tina, ay meron pang isang 43 anyos na lalaki na nasugatan naman, nagtamo ng sugat sa kanyang balikat. Batay sa investigasyon ng Quezon City Fire Department, ay nakababa agad yung mga residente dahil maraming mga nakatira doon sa 2 palapag, at tanging yung lalaking biktima na sunog ang hindi nagising habang sumisiklap yung malaking apoy kaninang 2:00 ng madaling araw dito sa Zambales Street, dito sa Sir Martin de Porres sa Cubao, Quezon City. Sa ngayon ay nagsasagawa ng investigasyon ang mga tauhan ng Quezon City Fire Department para malaman kung ano ang sanhi ng sunog na sumiklap kaninang madaling araw. At ang alarma, Jerry at Tina, ay umabot lamang sa unang alarma, pero nag-iwan ng isang patay at isa ang sugatan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val! Susunod! Tito Boy! Power bank na naman! Meron na naman palang insidente ng pagliyab ng power bank habang nasa sa airport. Naku, siguro sa
Dapat talaga magkaroon na ng malinaw na policy diyan tungkol sa mga power bank. Buti na lang ako hindi ako masyado gumagamit nagdadala nun. ng power bank. Dapat may detection din Hindi kung ko naman ilang... hindi ko naman nauubos yung battery sa maghapon eh. Hindi na low battery ng Hindi yung na cellphone. lolobat. No? Oh, ibig sabihin hindi ako masyadong palagamit. Ng Hindi katulad mobile ng phone. ibang tao na Kada kibot, may Oo, cellphone. Kahit naglalakad, cellphone ng cellphone. Ayun, ubos ka agad ng battery. Meron sigurong tinatamaan dyan. Yung madalas maglaro rin ng mga mobile games, mabilis Ayan, yung malobat. O kaya yung scan ng mga Facebook ng kung sino-sino. At saka yung mahilig mag online social media. online Ayan. shopping, Ayan, add to cart. Ayan. Iyan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:43. This time check is programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, mga kumbatsero? Sabay-sabay tayo. Today is Laundry Day Friday! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Sa ilan pa nating mga balita, isang power bank ang nagliyab at nasunog habang nasa inspection table sa Roas Airport sa Capiz. Mabutit nasa inspection table pa lang Hindi nasa aeroplano. Naku, kung sa loob ng eroplano yan, Delikado. tinding panic yan. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, mabilis namang napula ang apoy at wala namang nasaktan na pasahero. Sa report ng CAAP, biglang kumislap ang power bank habang sinusuri ang bagahe ng isang pasahero papuntang Maynila. Ayan ayun nga, Naku. Ay sus, para palang Parang tumatalon no? parang watusi Oo. na tumalon-talon Sinabi ng CAAP na sumobra sa itinakdang 160 watt-hour allowable capacity ang naturang power bank para maisakay sa eroplano. Pero yun daw dala na nung pasahero nung pumunta siya sa Capiz. sa Capiz, so galing Manila. Ayaw. Samantala, ipinatawag na ng Land Transportation Office ang may-ari at driver ng SUV na nabistong 307 beses Bah. na illegal na dumaan sa EDSA busway Antindi, simula pa noong 2022. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II. Yun ba yung sasakyan na yun? Yun. Naku, ang pasaway. Ano bang klaseng sasakyan yan? SUV. pero hindi masyadong kita kung ano dapat tinukoy na ninyo kung anong plate number at kung sino may-ari. Total naman pinatawag na 300 plus? 307 to be exact. 307. Ay nako. Eto nga naglabas na rin ng show cause order bilang tugon sa hiling ni MMDA Chairman Don Artes na imbestigahan nga ang nasabing paulit-ulit na paglabag. Pansamantala na rin na inilagay sa alarm status ang sasakyan upang mapigilan ng anumang transaksyon habang isinasagawa ang investigasyon. Bukod sa higit 300 ulit nitong pagdaan sa EDSA busway, nabatid sa LTO na 14 na beses rin itong lumabag sa batas trapiko mula nang ipatupad ulit ang NCAP. Ayun, Talagang nasa na ito ang paglabag Sistema niya na ito. Habang huli rin itong nakapagparehisto noon pang August 2022. Naharap ngayon ang driver sa kasong improper person to operate a motor vehicle habang ang may-ari naman ay sinampahan ng kaso kaugnay ng compulsory registration of motor vehicles. Sino kaya ang may-ari niyan? Sino kaya driver niyan? Ayan ang Hindi maganda kaya si Leonardo DiCaprio? Dahil? At nagsasabing, catch me if you can. Oh. Ngayon, Biruin mo, 307. nahuli na siya. Hindi man lang nahuli ng MMDA, ng IAC o ng Noon. mga taga-DOTR.
Hindi kaya kilala itong individual na ito. Sino Nakalulusot. kaya yan? Makikilala na yan. Malapit na. Pag yan ipinatawag na ng LTO. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. At ito naman po, si Tina Nolasco. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Antabayanan po ang follow-up dyan sa mga minerong na-trap sa Nueva Vizcaya. May mga patay dyan, Tina. At dyan ho sa sitwasyon sa LRT2. Inuulit po natin, ang alas 7. LRT2 ay may problema ngayon at sinasabing mga bandang alas 7 pa magbabalik sa normal. Antabayanan natin ang sitwasyon doon. Iatid sa atin ang mga RH reporters. 7 minuto na lang, alas 7 na. 2x2 Yeehaw! 3 minuto na lang, alas 7 na. Kabilis ng oras. Bilis, bilis, bilis. Galaw, galaw, galaw. Pero kapag nasa kalsada na, hinay-hinay na lang, ha? Kailangan may matamang nakatingin o wala. Ibig sabihin may NCAP man o wala. Kailangan laging nasa maayos na pagmamaneho tayo, ha? Nang iwas sa aksidente. At ligtas na makarating sa ating paroroonan. Di ba, ka Jerry Labasan? At kay Aris Cuevas. Sir Aris Cuevas, magandang morning. Wala ba tayong ride today? Ganon din kay Assistant Secretary General Eli Cruz at ng mga miyembro ng Strong Tigers Alliance of Riders o STAR. Ayan. Bigla-bigla kasing umuulan kaya kailangan kapag magmumotor may dalang rain gear. Ayan. Oy, alam nyo ba itong isang opisyal? Kilala nyo ba itong isang opisyal ng gobyerno na isinumbong ng asawa? Alam nyo kung kanino isinumbong? Kay Pangulong Bongbong Marcos. Asawa. Totoo po. Tama po ang inyong narinig. Ayon po sa ating bubuit. Tingnan mo nga naman. Mukhang nagibit na naman ang bubuit nila kaya. Sumideline na naman sa 2x2. Ayon sa ating bubuit, isinumbong, sumulat kay BBM itong si Mrs. dahil sa ginagawang kabalbalan ng kanyang mister. Si mister po ay may hawak na isang mataas na posisyon sa gobyerno. Napaka-busy. Napaka-abalang-abala itong ahensyang pinamumunuan po nito. Pero sa kabila pala ng pagiging abala, ay nagagawa pang maging abala sa ibang bagay. At alam nyo kung ano ang pangunahing isinumbong ni Mrs.? Alam nyo kung ano? Tanong nyo muna. Tanong nyo, ano? Mas malaki daw yung sustento sa chiching kaysa sa kanya. Mas malaki raw yung allowance ng chiching kaysa kay Mrs. Kaya nagpupuyo sa galit itong Mrs. ng isang opisyal na ito. Talaga naman, Ano kaya ang gagawin dito ni Mr. President ni BBM, ha? Sasabihan kaya na, uy, dagdagan mo naman ang allowance si Mrs. Nagre-reklamo. Nako po, inang. Tingnan natin. At mukhang yung Mrs. ay hindi basta-basta titigil. Mahirap hulaan yan. Bakit? Marami sila. Hindi. Marami sila pero isa lang yung Kong Angel. Maraming ganyan pero isa lang yung naglakas loob na isumbong yung kanyang mister kay BBM. Sabi siguro ng Pangulo, sa dinami-dami ba naman ang problema ng bansa? Pati ang buhay mag-asawa ipapasa sa kanya. Ito hong opisyal na ito ay controversial din ngayon. At meron ding gulo sa kanya mismong sariling
ahensya. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Eto na. Alamin natin ang sitwasyon sa LRT2 sa dami ng mga stranded na pasahero. And sabi alas 7 dapat ay mag-resume na. Tuloy na kaya? RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Jerry, unahan sa pagsabit sa jeep, siksikan sa una parang sa Pinas. Naku po, sa inang. papaserong bus. Oho. At sa pilitang pagbuwas ng mga taxi o pag-book ng TNBS. Saan lugar yan? Institusyon dito sa baling ito ng Marcos Highway. Partikular sa Masinag sa lungsod ng Masinag. Antipolo. Dahil sa aberya ng LRT Line 2. Ayong Kadaming pasahero. Parang kasi nagtutukas ka, Jerry. Aha. Itong tulong istasyon ng linya mula dito sa Antipolo Station. Dahil sa kampal na technical problem, ngayong umaga, kung makikita po yung ating mga video yan sa RH News Television. Ayan, siksikan, parang sarda. Oh. Stranded na mga pasero, mga mananakay na binubuo ng karamihan dito ay mga estudyante o hindi man ay mga empleyado papasok sa kanilang mga trabaho. Ngayong Miyerkules ng umaga, unang nag-abiso ng delayed na pagbubukas ng LRT Line 2 dahil sa technical problem, pero nagdagdagan ito ng supply problem. Alapit sa Samtolan Station, so dalawang aberya yung pinag-uusapan natin ngayong umaga. Magbabalik naman sana serbisyo ang Line 2 ng LRT hanggang ngayon mismo, alas 7 ng umaga. Pero ang Baptus, hindi kasama rito sa magbubukas itong Antipolo Station. Nako. Dahil yung provisional na biyahe ay mula Recto sa Maynila hanggang sa Cubao, Quezon City lamang at vice versa. Aliban sa mga pinapanggap natin na istasyon, hindi rin magbubukas ngayong 7 in the morning. Itong susunod sa Antipolo Station, itong Pasig Marikina Station, maging yung Samtolan Station, ang Katipunan Station, sakop na ng Quezon City. Ayun. Naputol na rin. Naputol si Edniel. So ang magre-resume, inasa magre-resume ay Cubao to Recto lang. Ito ang galing sa Antipolo. Naku, ayan o. Pinapakita ko sa video na ipinadala ni Edniel ang napakaraming stranded na pasahero. Diyan o sa ilalim ng LRT sa may gawin ng Marcos Highway dyan sa Masinag. Oh. Ayun, pati doon sa Santolan. Ano, ang dami rin mga estudyante. Babalikan natin mamaya si Edniel Parosa. Samantala, may follow-up tayo doon sa mga minero. Diyan sa isang tunnel sa Nueva Vizcaya, meron hong mga patay doon. Ito ang follow-up report ni RH25, Grace Ansano. Coming, Grace! Jerry, 2 sa 5 mga minero ang unang naiulat nga nakasama sa 5 na sinasabing namatay. At pinakahuli kagabi, alas 7, na-recover ang isa pa. Matapos kahapon ng hapon ay isa pa rin ang ligtas at buhay na nailabas mula sa pagsisikap ng rescue and retrieval operation. Si Alfred Dudley, si Dulmuan ay unang nailabas ng buhay pasado alas 2 sa hapon, habang ang kasama nitong si Jobal Bantian ay nakuha na rin ng buhay alas 7 kagabi. Patuloy pa rin ang isinasagawang retrieval operation ng pinagsanib na puwersa ng mga rescue personnel para sa 3 iba pa na kinilalang si Daniel Segundo Pagana, 47 na taong gulang, Hipon Ayudan, 56 at Lorenzo Indopia, 63 pawang mga residente ng Barangay Runruno. Unang inakala na patay ang 5 minero sa unang ulat ng pulisya. Batay na rin sa isang na nakarating sa kanilang hintilan. Yes, Jerry. So bali ilan ang patay talaga dyan na Grace? Actually, hanggang ngayon, kausap ko ang Provincial Director ng Nueva Vizcaya na si Colonel Jack Topper Halo, ay wala pa rin silang official talaga kung patay nga yung 3 pa na kinukuha roon. Dahil yung unang 2 ay buhay. Ay buhay. So maaring buhay din yung 3 pa. Yes, umaasa nga yung mga kaanak na sana ay buhay pa yung 3 pa. At
sa pagsisikap ngayon, pagtutulong-tulungan, pinapasok yung nasa 300 metro na lalim ng tunnel. Napakalalim. Ano daw ba meron doon? Ano ba yung minimina nila ron? Alam mo ka, Jerry, maraming mina kasi dyan eh. Aha. Talagang yung lugar na yan ay mayroon pang mining company na tuloy pa rin ang pagmimina dyan sa lugar na yan. So yung mga kalapit na bundok, yan ay binubutas nila yung pinakapis nila ng bundok. Yung butas na yan may kalsada doon eh. Binutas nila doon, pinasok nila yung loob ng bundok na yon at nasa 300 nga ang metro. Pinaniniwalaan ano? yung tatlo ay sama-sama sa mas makipot at mas malalim pa. So sana buhay din yung tatlo, ano? Yung yung limang yan nasa mga dyaryo na ngayon at iniulat na patay na. Yung pala buhay. Kasi yan yung una na report, na spot report ng PNP Quezon. At so, ito yung masyadong masalimuot ngayon. Kaya patuloy yung ating pag-ugnayan doon mismo sa ating mga kinauukulan na nandoon sa area. Dahil mahirap ang signal doon. Kaya nga sabi ni Colonel Halok, ay pahirapan yung kanilang ginagawang komunikasyon. Kaya hanggat walang official na pinaparating sa kanya ang Quezon PNP, ay mahirap magbigay ng anumang statement hinggil sa isinasagawang retrieval and rescue operation. So, yun. So sana tuloy-tuloy pa rin at maganda sana ang magpatuloy ang magandang panahon para hindi ito makaberya at magpahirap. Dahil hanggang sa gabi, patuloy yung communication natin, pakikipag-usap sa mga tao nandoon, talagang masangsang pa rin yung amoy at yung suffocation, yung hirap huminga, kawalan ng hangin na doon sa loob. Yun ang posible at nakikita nilang dahilan kung bakit mga nangyari yung ganong insidente. So yan, Jerry, yung ating follow-up report. Ito, CRH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Grace. Samantala, balikan natin si Edniel. Edniel, kumusta? May tuloy na ba ang biyahe ng Cubao to Recto ng LRT2? Tama ka, Jerry, sa mga oras na ito ay buwabiyahe na itong light rail transit line to particular wala Recto Avenue Station dyan sa lungsod ng Maynila hanggang sa Cubao LRT2 Station dito sa Quezon City. Pero ang bad news, ito nga binabanggit natin, itong Antipolo kung saan tayo naroon, kasama yung Marikina Pasig, Jamtolan, Katipunan at Anonas Station na sakop din ng Quezon City ay wala pa rin biyahe dahil sa pangalawang technical problem na naranasan ngayong umaga. Itong dulong istasyon dito sa may Antipolo Masinag area, dulong-dulong ito at may mga kututusin, may terminal dito ng ibang mga sakayan pero kulang pa rin, Jerry, kututusin. So dami nitong mga pasaherong itong stranded. Yung mga estudyante at mga trabahador dito, empleyado, karaniwan sa kanila ay papunta doon sa Quezon City area o Maynila area. Kaya kailangan nilang biyahe ay papasok sa Cubao. Mayroon ditong mga opsyon na jeepney, mayroon ding mga e-jeep o yung mga minibus kung tawagin. Pero kung mapapansin mo sa ating video, ay talagang pahirapan yung pagsakay. Kailangan mong sumabit o kundi man, makatsambang, makapasok, makasiksik doon sa mga pangilan-ngilan lamang na mga bus na pumapasok dito, dumadaan dito, papasok sa may Cubao area. Mayroon dito, Jerry, ang ginagawa ng mga ibang mga nakita natin kanina, ay kumukuha ng taxi at kahit magkakaiba sila ng destinasyon, basta share na lang. Direksyon. Oo, share na lamang sila. Mayroon din dito, kung mapapansin mo, ay napapansin natin na mga motorcycle taxi na may uniforming joyride ito, yung kulay blue. Dito na halos magtumambay upang mabilis na makahagip sa pasero once na i-book sila ng mga kababayan natin na stranded dito. So sa ngayon, kumpara doon sa initial na wave kanina, ay halos walang pinagkaiba pa rin yung dami ng mga stranded at sumusubok na makaisa at makakuha ng sasakyan papasok doon sa binabanggit nating direksyon at pwede sigurong gawin dyan, lalo na yung mga pa-Maynila pang biyahe, sumakay ng jeep o taxi hanggang sa Cubao, tapos lipat na ulit, akit na ulit ng LRT papunta ng Maynila.
Ganon ang diskarte. Kaya lang, kahit yung direksyon na pakubaw, punuan talaga yung mga sakyan ng jeep. Ang problema rito, Ka Jerry, karamihan dito, ang tingin natin mga estudyante, talagang hindi... Malilate na. Oo, at saka yung budget ba, yung allowance ba na hindi talaga hindi. nakadesenyo para ipapumuha ng Pang-taxi. mag-book ng PNBS, talagang mag-aabang ang mga jeep. Walang binabanggit kung kailan pwedeng mag back to normal ang operation? Wala pang oras, Jerry, kung kailan. At patuloy tayo nakaantabay dyan. Pero again, para doon sa ilan, sa mga babiyahe pa lamang ngayon, bukas na yung babiyahe na. Itong LRT2 mula Cubao Station na hanggang Recto Avenue at vice versa. Pero dito sa may aabot ng Pasig, Marikina hanggang dito sa lungsod ng Antipolo sa lalawigan na ng Rizal ay negative copy pa rin at sarado pa. Ultimong yung pinaka-gate papasok o paakyat dito sa platform ang Light Rail Transit Line 2. Yan ang sitwasyon dito sa Eastern NCR. Ito sa Edniel Parrosa na DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel! Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras. Kapopoy, Engineer Tony Nanggel, 7:12 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem ni na Anthony Taberna at Jerry Baha. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Israel at Iran kapwa inakusahan ni Trump na lumabag sa ceasefire. Hirit na interim release ni dating Pangulong Duterte, kinontra ng ICC prosecutors. Operasyon ng LRT2 na antala ng ilang oras dahil sa technical problem. Residential area sa Quezon City nasunog. Isa patay, isa sugatan. 2 sa 7 suspect sa pagpatay sa isang opisyal ng Kongreso na aresto na. Mag-live-in partner inginusong utak sa krimen. At 2 sa 3 minero na unang iniulat na nasawi sa loob ng maliit na tunnel sa Quezon, himalang nabuhay. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines! Hello world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Sa detalye ng ating mga balita, arestado na ang 2 sa 7 suspect na nasa likod ng pagpatay sa empleyado ng Kamara na si Mauricio Pulhin sa Quezon City. Kinilala ng Quezon City Police District ang mga nadakip na suspect na sina Joe Sarasate alias Balong at si Jason Calopez, pawang residente ng Caloocan. Batay sa investigasyon ng pulisya, nagsilbing middleman si Sarasate sa pagitan ng masterminds at mga miyembro ng Gun for Hire Group. Habang si Calopez naman na naging driver ng getaway motorcycle at nagsilbing lookout ng gawin ng pamamaril noong June 15, Father's Day. Batay sa testimonya ni Sarasate, inupahan sila ng isang mag-live-in partner upang patayin si Pulhin dahil sa personal na alitan. Pero hindi pa niya sila binabayaran ng mastermind ng pangakong 30,000 piso. Naantala ang operasyon ng Light Rail Transit o LRT2 ngayong umaga. Sa anunsyo ng Light Rail Transit Authority, mula sa orihinal na schedule na 5 a.m. ay iniurong sa alas 6 ng umaga kanina ang biyahe ng tren ng LRT2 mula Recto Station hanggang Antipolo Station, ngunit nausad muli ngayong alas 7 ng umaga. Ayon sa LRTA, ang pagkaantala ng biyahe ay dahil
sa technical problem sa bahagi ng Katipunan area. Humingi naman ng paumanhin at pangunawa ang pamunuan ng LRT2 sa abalang idinulot nito sa mga pasahero matapos na mapilitan ang mga mananakay na sumakay na lamang sa jeep at sumakay sa mga ride-hailing services. Isang patay habang isa pang sugatan sa sunog na sumiklab sa Zambales Street, Martin de Porres, Cubao, Quezon City. Sa report ng Quezon City Fire Department, nasa kahimbingan ng tulog ang biktimang lalaki na mangyari ang sunog na tumagal lamang ng 40 minutos. Mag-aalas 2 ng madaling araw. Sa investigasyon ng Bureau of Fire Protection, nagsimula nga po sa ikalawang palapag ng 2-story residential commercial na isang lumang struktura. Ayon sa ilang mga nakatira sa lugar, nakainom o lasing daw yung biktima. Ayun, nang sumiklab ang sunog. Lumalabas na nakababa ang karamihan sa mga umuupa pero tanging ang di pa nakilalang border ang hindi nakalabas. Inaalam pa ng mga otoridad kung ano sanhi ng sunog na umabot lamang sa unang alarma. Samantala, dismayado si US President Donald Trump sa Israel at Iran nang muling maglunsad ng airstrike ilang oras matapos magkasundo sa ceasefire. Ayon kay Trump, hindi siya natutuwa sa Iran, ngunit mas nadismaya siya sa Israel. Git naman ng Israel, Iran ang naunang magpakawala ng missile at hindi rin sila gumanti dahil tanging flyby lamang ang ginawa nila sa airspace ng Iran. Itinanggi rin ng Iran ang alegasyon at binigyang diing hindi sila ang naunang nagpakawala ng missile matapos ang ceasefire agreement. 2 sa 5 minero ng unang iniulat na namatay ang maswerteng nailabas ng buhay mula sa loob ng tunnel sa barangay Runruno, bayan ng Quezon. Kinilala ang 2 minero na sina Alfred Bilibli na nailabas ng mga rescuers dakong alas 2 ng hapon, habang alas 7 kagabi nang mailabas naman ang pangalawang minero na kinilalang si Joval Bantian. Patuloy pa rin ang retrieval operations para naman sa 3 iba pang tao na natrap sa minahan. Nabatid mula sa rescuers na nakuha ang 2 minero sa 300 metrong lalim ng tunnel, habang ang 3 nilang kasamahan ay pinaniniwala ang nasa mas malalim pang lugar. Umaasa naman ang mga kaanak na buhay din ang 3 pang naiwang minero. Nakatakdang i-repatriate ang pangalawang batch ng 50 Pilipino mula sa Middle East bago matapos ang buwan ng Hunyo. Ayon kay Department of Migrant Workers Undersecretary Felicita Bay, posibleng bumiyahe pauwi ng Pilipinas ang naturang mga OFW sa Hunyo 26 o 27 at susundan ito ng parehong ruta ng naunang batch ng OFW repatriates. Matatandaang dumating na ng bansa kagabi ang 31 OFW na naipit sa bakbakan ng Iran at Israel. Sinalubong ang mga ito ng mga opisyal ng DMW at Overseas Workers Welfare Administration na agad namang nag-abot ng 150,000 pesos na tulong pinansyal at airport assistance gaya ng pansamantalang matutuluyan at transportation pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Susunod! Tito Boy! Meron kaya tayong good news mula sa Department of Energy? Ngayong meron ng ceasefire sa Middle East, aba, maitutuloy pa kaya? Tuloy pa kaya yung oil price hike bukas? Huwag naman sana. Alamin natin yan sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. DZRH. Pangunahing balita. alas 7:26, tuloy ang mga pangunahing balita. Ay teka, nasa linya natin, merong mukhang may good news. Bihirang-bihira tayong makakausap ng matataas na opisyal ng Department of Energy. Pero eto, ang officer in charge, secretary ng Department of Energy ay nasa linya natin via Zoom. Mukhang may good news. Secretary Sharon Garin, magandang morning. Si Ka Jerry po ito. Jerry,
Morning. Good morning po. May good news po ba tayo, Secretary? Ngayong mukhang gumaganda na unti-unting humuhupa na ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. Alam mo, Jerry, 1 week pala ako dito. pero, Oo nga. pero nag-umpisa tayo sa mataas. So today po, bumaba lalo yung kahapon bumaba na siya. Uh-huh. And then ngayon bumaba pa lalo. 69 yata kahapon, tapos nagsi-68, 67 ngayon. So, ibig sabihin, nung dati kasi mataas siya, mga high 70s yun, di ba? Oo. So, pababa siya ng pababa mula nung nag-ceasefire sila. So, kaya lang, hindi rin natin alam kung anong mangyayari bukas o mamaya. So, sana ipagdasal na lang natin na tuloy-tuloy na yung pag-steady ng presyo ng oil. Ang epekto nito, good news nga niyan. Pero ang adjustments kasi natin, Jerry, hindi daily weekly yan So, i-average yan, ina-average. Kaya, like ngayong linggo, 5 pesos, di ba, yung adjustment. So, yun yung average na increase na adjustment based on the prices last week. So, ngayong week, average na naman yan. Wednesday pa lang tayo may Thursday, Friday pa tayo. So, i-average yan. Tapos, kung bumaba nga, i-reflect naman. I-adjust din yung presyo by next week. Tuesday, usually yan yung adjustments. Weekly yung adjustments natin. Opo, kasi po maasa ang mga kababayan natin na ngayong total itong presyo natin speculation lang naman Hindi naman ito actual na nabili sa ganung presyo yung mga langis na ibinebenta natin dito sa atin. Total humupa na yung tensyon at ang laki nga ng as low as 65 yata kahapon, Secretary, bumaba ang presyo sa world market. May mga umaasa na baka through Department of Energy o sa government intervention, itong second half ng increase ngayong week hindi na maipatupad yung bukas. Pwede ba yan? Ngayon pong araw hanggang Friday, meeting namin yung mga oil companies. May system kasi so kailangan kausapin namin para palitan yung system. Pero we will attempt. Kasi pag bumaba din kasi nag-a-adjust din sila, minsan-minsan lugi yung consumer, pero minsan lugi din yung oil company. So ngayon baka pumayag sila, pero ayoko lang magsalita muna ngayon kung ano yung mangyayari ngayon or sa June 26. Pero yung gusto natin maproteksyonan talaga ang mga, especially yung mga sumasakay sa mga jeep natin, yung PUVs. Opo. Ano hong pagbabago sa system na inyong meron ho bang ipopropose o ibabanggitin ng gobyerno? Ito ho bang weekly na presyuhan? Ito na ho ba ang pinakamainam na sistema natin? Kahit na ang inventaryo naman, di ba monthly yon, Secretary? Kung di ako nagkakamali. So umpisa, weekly yan. Kasi pwede naman siyang daily, di ba? Pwede din siyang monthly. Pero I think nung panahon ng dating Secretary Reyes, ang agreement was every Tuesday na. Para weekly yung adjustment. Kasi para I think ang consideration doon, at least bago mag-adjustments, makapagpagas na ang mga pamilya, or yung mga jeep, bago mag-adjust ng pataas, halimbawa, before Tuesday. So may weekend sila. Kasi mahirap kasi pag daily, hindi mo alam kung anong mangyari. Pagdating mo na lang, hindi mo alam kung anong adjustments. Monthly naman, baka sobrang laki naman ang adjustment. So, ang agreement dati is every week na lang. So, we have to check kung willing sila for this time lang na baka willing sila na instead of weekly, baka 4 na araw lang muna, Kasi recently nag-adjust yung presyo. Pero ito po, sakripisyo din po sa part ng oil companies to. But we'll appeal. Pero tignan po natin kung ano po yung reaction ng oil companies. Oo nga ho hindi ho ba pwedeng kung magkano nila binili doon nakabase ang presyo? Kasi I think mahirap kasi explain to, Pero as oil kasi, kahit na-deliver yan, hindi ibig sabihin naka-agree na kayo sa presyo. So, na-deliver na siya, halimbawa,
2 weeks ago, pero hindi pa kayo nag-uusap kung ano yung presyo kasi depende yan sa presyo na pag na agreement niyo pag pag nakonsumo na siya. So hindi siya ganun ang practice ng industry kasi nga medyo volatile yung presyo, no? So ang practice is parang simple lang, yun yung presyo ng pang-replacement mo ng ginamit mo. So, hindi pa siya nababayaran actually or hindi pa nag-agree sila ng presyo kung natanggap na nila mga 2 weeks ago or kahit 1 month. Oo nga eh. Pero sa panahon ng krisis, kailangan Secretary, lahat may share o nakikibahagi sa pagsasakripisyo. Sabi nga natin ang gobyerno nga, kanina binabase ko yung statement ni Secretary Ralph Recto na maaring i-consider o pumayag ang gobyerno na magbawas sa excise tax ng fuel kapag sumobra ang taas ng langis ng presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Baka nga tama kayo, baka naman ang mga oil companies pwede ring merong share dito sa sakripisyong ito. Opo. Actually po, maganda yung bayanihan ng oil companies kasi pumayag sila sa staggering. Imbis na maningil sila 4 pesos kaagad, 5 pesos 20, 260 lang muna yung sisingilin nila sa akyat. So, magandang magandang response ng oil companies. Tapos ngayon, may mga oil companies na nagbibigay ng discount ng piso sa kada litro sa mga jeep natin para rin matulungan. So, ibig sabihin nun, konti na lang yung increase ng mga jeep natin sa gasolina, no? So maganda po maganda naman yung reaction ng or yung tulong ng mga oil companies natin. Ito, pangatlo na namang pabor rin hihingin natin sa kanila. Pero we'll see po. Kung kaya naman yata nila yan, gagawin nila. Pero we'll see kasi marami din, ilang beses na rin tayo humingi ng tulong sa kanila. So pwede, tama ba intindi ko, pwedeng ma-consider na hindi na ituloy yung increase bukas? Tama po ba? May tsansa? May tsansa? Ayoko mo nang magsalita, baka umasa ang tao. Pero kausapin muna namin yung oil camp. Kasi ang problema kasi dito, hindi naman natin kontrolado yung presyo. Kontrolado natin yung increases, kailan kayo mag-increase, kailangan hindi pwede mag-increase ka lang na walang rason. So eto, may base tayo, So we will have dialogues with the oil companies. Ayoko lang muna unahan, sir, kasi baka laking sakripisyo sa kanila yan. Usually, binibilang pa naman nila. Naintindihan po natin dahil alam natin na ito naman ay likha lang ng problema dyan sa Middle East. Sa kuryente, baka meron kayong good news, Secretary, tungkol sa kuryente natin. Sa kuryente, mahal pa rin. Kaya nga ito pong Middle East na conflict po, it reminds us, everyone, na kailangan talaga independent tayo, Kailangan talaga may sarili tayong source of energy, source of power, source of fuel. Kaya isang halimbawa dyan, ang maganda ay yung malampayan natin, nagdi-drilling sila ngayon. Hopefully, meron pa tayong ibang pang mga kontrata na magpapasok. At tuloy-tuloy po kami sa renewable energy. So, medyo dumadami na yung interest dito sa ating mga indigenous fuel tsaka sa ating renewable. Kasi eto na talaga yung this is how we become independent. Kahit ano man mangyari sa Middle East or sa Ukraine man o kung saan man. Kasi apektado talaga tayo, hindi natin kontrolado. Opo. At totoo yan, lalo na sa renewable energy, kailangan palaganapin pa natin yan. At ako, doon sa yung paggamit ng solar, nasa 4 years na akong may solar ho sa bahay. Noon pa namin lagi itinatanong kung ano pa yung mas magandang programa ng gobyerno para mas ma-encourage ang marami nating mga kababayan na may kakayahan naman na mag-solar sa kanilang mga bahay. May naiisip po ba kayong dagdag na pang-engganyo sa mga kababayan natin na mag-invest sa solar at nang maging mas konti ang bayarin sa kuryente? Alam niyo, di ba, naalala mo may nangyari sa Siquijor? Yung blackout nila. At 10 hours yung mga isa sa mga solusyon namin doon, actually, maglagay ng solar panels sa mga bubong, especially yung provincial government. So ngayon, we will be entering into a MOA with the provincial government. Kasi para
tawag dito, mas reliable kasi sa Secure isa lang yung yung generation company nila, yung supplier nila eh. Ito, at least independent ka kung ano man mangyari diyan, kung ano man ang mga inefficiency ng mga electric co-op. So, ngayon po, natuwa rin kami po sa tulad ng ginagawa ninyo, yung nagkaka-solar panel sa bahay. So, mag-encourage na kami sa lahat, sa DOH, sa ibang ahensya, kung pwede lagyan na nila yung mga hospital nila, yung schools nila. So, talagang laking tulong siya. Hindi lang sa hindi lang sa presyo, pero rin yung sigurado ka na may sarili kang power din. Opo. Pero ito ho, si Secretary, siguro baka pwede ninyong mapag-usapan diyan. Yun yung na ipinupush namin ng mga nakatikim na ng solar. Yun hong presyo sa net metering. Kasi binibili natin, halimbawa dito sa atin sa Meralco, binibili natin ng mga halimbawa 13 pesos per kilowatt hour yung kuryenteng ginagamit natin from Meralco, pero yung excess power from sa solar ko, pag binili ng pag binili ng Meralco, sa 5 piso lang, sa 6 pesos lang. Baka pwede nating baka may magawa tayo doon, Secretary. Na maitaas, maiparehas man lang. Nagre-review nga kami kasi parang dehado yung may-ari ng bahay, Opo. Tsaka para mas ma-encourage po, mas ma-encourage sa mga tao na mag-solar. I agree po. Kailangan po talaga. Nagre-review kami ngayon. Actually, marami kami nire-review ng mga policies para maayos. Pati po, hindi lang po yung yung kita mo sa ini-export mo. Sabihin yung binibenta mo sa Meralco. Hindi processing din. Di ko alam kung gaano katagal ka nag-process ng net metering mo dati. Pero matagal. Marami Isa pa ho yung problema. Ang tagal din daw. So, nire-review din namin para mas streamline po yung Kasi minsan po, kung 6 na buwan na, talagang tinatamad ka ng net metering, wala ka pang permit. So, ayusin po yung presyo, tsaka yung process po. Pero kailangan lang namin magtapusin lang yung drafting namin. Pero ginagawa na po yan ngayon. Actually, last month pa namin yan. Naku, ang gandang balita yan. Lalo na't bumababa na, malaki na ibinaba sa presyo ng mga solar panels, mga gamit. Tapos may dudugtong pa natin yung binanggit niyo lang sa presyo sa net metering. Abay, good news yan. Magpa-follow up kami niyan sa inyo, Secretary, sa mga susunod na pagkakataon. At sana... Gusto ko lang magkain ng good news kasi nag-auction tayo halimbawa sa mga pump storage natin sa mga hydro. Siguro mga malapit sa 6,000 megawatts ang na-award natin. Actually, yesterday na-confirm lang namin. Hindi ko lang, wala lang dito yung listahan. Pero this is one of the biggest in the world na magkakaroon tayo ng mga pump storage, hydro by 2030. Hindi lang lang aabutan. Pero this is one of the biggest accomplishments of the administration of President BBM. Kasi talagang first time na malalaking projects papasok na sa Pilipinas. Opo. Well, salamat po, Secretary. At pag sa susunod na makausap namin kayo, hindi na OIC. Secretary na talaga. Thank you, Secretary. Good morning po. Thank you po. Thank you. Si Secretary Sharon Garin ng Department of Energy. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. May nanalo na sa ating malakas promo. Eto na ba? Game na si Sherwin. Eto na. Siya pala ay nandyan sa Malhacan, Barangay Malhacan, May Kawayan, Bulacan. Sino kaya yung maswerteng magkakapera sa ating malakas promo? RS6 Sherwin Alvaro, go, go, go! Yan, pagkatapos si Sherwin naman, yan, no? Kasi pangalan na ate ko, Sharon. Sherwin. Magkasunuran na. Oo. Pero dito sa Barangay Malhacan, tignan mo naman, no? Pero mo yung parang halos sa... Sino ba yung model na yun? Kala ko kung sinong model yung nakapwesto sa pintuan eh. Pero ganito yung tinaas ko, akbang ako. Halos sa kalahating tao yung itinaas ng mga bahay sa
binabaha dito sa may barangay Malacan. Oo nga. Dahil mababa itong lugar. Tignan mo naman na magandang umaga hanggang sampo. Pag nagbabaha nga daw hanggang gatla. Ayan. Oo, naku, lalim nga pala, ano. Pangalan niyo po? Elvira Reynoso. Elvira Si Nanay Reynoso. Elvira. Nanay Elvi, kayo ba nakasolar? Wala. Ano lang, Meralco lang. Meralco. Kuryente lang. Gano'n nakalalim ang... Pasolar. Sherwin, kailan yung pinakamalalim na baha na inabot nila dyan? Gano'n daw po kalalim yung pinakamalalim na baha na inabot nyo rito? Dito, siguro 7 feet ba yun? Ako, lalim, 7 ano? feet yung taas ng baha? Oo, ay hanggang dito sa Bewa, mula doon. Ang taas, mula pa doon sa baba, sa taas ko na yung baba nyo nasa 5'6". Lagpas tao talaga. Oo, hanggang bewang nyo pa, di mga nasa 7 feet. Oo, 7 feet. Lubog pa. Talaga, matindi pala ganun yan. Pala, pag nagbabaha dito, talagang lulubog. Pero may itong ito, eye level ko to Yan, eye level ko to. Yung mobile natin, doon. Ayun, lalim. Ang baba, ano? Ganun na itinaas nila dyan sa bahay. Oo. Ba't di ko kayo magpalagay ng swimming pool na lang dito? Lalong walang pera. Pero magkakapera kayo. Alam nyo ba magkakapera kayo? Dahil tignan mo, pasok na po ako. Dahil yung kanyang bahay, ang lakas-lakas ng radyo. Ito, ayun, maliit na radyo. Pero ang ingay-ingay. Oo. Ano pa ba rin yung pakinggan tuwing umaga? Ayan, si Anthony Taberna, tsaka si Jerry Baha. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2x2. Ito, meron kayong 1,000. Yay! Salamat, nakapulot ako ng 1,000. Nakapulot na 1,000, swerte. Meron sinuwerte. pa sa Diesel Age Grocery. May grocery pa, ayan, At syempre, bukod dyan, meron pang kasama yan na naimbag na bigas. Ayun. Ng DZRH. Thank you, marami pong salamat sa inyo lahat. Ano ba gamit niya, Sherwin? Ano gamit niya sa pakikinig sa DZRH? Etong X-Bus. Ayun, intindi. X-Bus. Talagang transistor radio. Talagay, Number 1 kasi DZRH. Dahil dyan, meron ka pang DZRH uniform. Yehey! Thank you, my God. Ano mo sasabi niyo, Mami Elvira? Maraming salamat sa lahat yung pati sa akin sa umagang ito. Swerte. Nakikinig lang ng radyo, biglang. Sinuwerte pa, nakikinig lang, nagkapera pa. Ilang taon na si nanay? 78. 78? Anton, lakas pa, ano? Batang-bata pa, Tingnan mo nga naman. 77 lang. Oo nga. Parang 77 lang siya. Salamat po. Babati ba kayo? Binabati ko lahat ng aking mga kamag-anak. Yun lang. Ayan, mayaman na pinanay ng 1,000. Kaya sa mga kamag-anak, pwede na kayong mangutang. At dito sa Malacan, sa May Kawayan, Bulacan. Kaya naman, sa mga nanalo ng 1,000 pesos sa akin tumutong sa DZRH, baka ka na sa sunod nating winner sa DZRH Malacash promo. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you! Ay, Paul Moscare, happy birthday! Binabati ka ng buong Hogad family. Ayan. Laban tayo dyan. At happy birthday din daw kay Ma'am Tina Bautista. Ma'am Tina, happy birthday. Greetings from BCIU Terminal 3, Sunriser. By Ma'am Rosel at kay Mel Magno. Ayun, tinan mo nga naman. Si Monchet Laranyo. Ayan nakikinig daw sila sa kasama sina Shaira Giliego, Geraldine Divina, Herman Unida, and Alex Harlego. Thank you. Tuloy-tuloy ang ating balitaan. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:46. This time check is brought to you by Photo contest na ito noon pang February 1. Hudyat na maaari na magsumite ng entries ang mga interesadong lumahok. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur and professional Filipino photographers na may edad na 16 na taong gulang pataas. Ayon po kay Chairman Al Tenco ng PAGCOR,
Layo ng photo contest na ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng highways, tulay, seaports, airports at iba pa sa pag-unlad ng ekonomiya. Maaaring magsumbite ng photo entry sa ilalim ng 3 kategorya. Ito po yung conventional, mobile at drone category. 8 grand winners ang pipiliin at hanggang July 31 na lang ang pagsusumite ng entries. At ganoon din upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal online gambling sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad din po ng PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado o lehitimo ang isang online gambling site bago sila maglaro o magbayad. Ayan, sa mga hindi matigil sa paglalaro online. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon sa kay PAGCOR Chairman Al Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa mga manloloko sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Samantala, sa iba pang detalye ng ating mga balita, nakabalik na po ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte matapos ang kanyang personal trip sa Australia. Ayon sa Office of the Vice President, pasado 1:00 ng hapon kahapon nang dumating ang Vice Presidente sakay ng Philippine Airline Flight PR210. Magugunitang dumalo si VP Sara sa Free Duterte Now Rally sa Melbourne. Samantala, nakatakda naman dumalo ang Vice Presidente ngayong araw sa isang event sa San Fernando, Pampanga. Inilatag ng Office of the Prosecutor sa ICC Trial Chamber ang mga dahilan kung bakit kinontra nila ang hirit na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa mga tinukoy dahilan ng mga nakalipas na pahayag ni Duterte at mga ikinilos ng kanyang mga kaanak, partikular ang akusasyon ng mga itong kinidnap ng ICC si Duterte. Tinukoy din ang ginawang pagpukpok ng cellphone sa ulo ng common law wife ni Duterte na si Hanalet Avancenia sa isang babaeng arresting officer na ikinabukol ng ulo ng opisyal. Binanggit din ang patuloy na impluensya at kapangyarihan ni Duterte na posibleng malagay sa peligro ang investigasyon at kaligtasan ng mga testigo at mga biktima. Kaya hindi na mga koneksyon ito, partikular ang posisyon sa gobyerno ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pati na rin ang posibilidad na tumakas ang dating Pangulo sa tulong ng kanyang mga koneksyon sa politika, kaalyado sa ibang mga bansa at mapagkukunan ng pondo. Hindi rin nila tinanggap ni Duterte ang legitimacy ng legal proceedings laban sa kanya, kaya kinakailangan na patuloy itong makulong. Nakasaad din ang impeachment case laban kay VP Sara at umano'y plano ng bise na ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos. Isang mapanganib na Luzon King Cobra na may 50 itlog ang naispatan sa residential area sa barangay Magalalag, West sa Solana, Cagayan. Tindi Agad nag-report sa kinaukulan ang mga residente makaraang atakihin at patayin ng nasabing kobra ang isang aso at mga tuta nito. Agad namang rumesponde ang Municipal Environment and Natural Resources Office para hulihin ang ahas kasama ang 50 itlog. Ang Luzon King Cobra ay isa sa mga protected species sa ilalim ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act. 4 katawang patay, 12 naman ang sugatan matapos na mahulog ang sinasakyan nilang rescue truck ng Zamboanga del Sur LGU sa Dapitan River, Zamboanga del Norte. Batay sa report ng pulisya, galing sa isang event ang truck sakay ang 16 katao at ang driver ng mahulog ito sa ilog sa barangay El Paraiso habang tumatawid sa binahang spillway. Agarang rumisponde ang PNP sa Libertad kasama ang MDRRMO upang isalba ang mga sakay, pero bangkay na ng ma-recover ang 4 sa kanila. Inilunsad na ng Philippine National Police ang mobile app nito na magdedirekta sa publiko sa official channels at services ng ahensya.
Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, ang naturang app ay naglalaman ng official directories ng pambansang pulisya at gabay kung paano gamitin ang 911 emergency call at isumbong system. Target ng PNP na isama ito sa eGov app ng pamahalaan para gawing one-stop shop. Ang naturang aplikasyon ay maaaring ma-download sa pamagitan ng Google Play Store. Yun, nagatid ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Ito po si Jerry Baha. At sa ngalan ni Anthony Taberna, ako po, Tina Nolasco. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Department of Energy Secretary Sharon Garin na tatrabahuhin nila yung tungkol sa net metering sa solar, sa paggamit ng solar. Inuulit po natin, kapag kasi may solar ka ngayon sa bahay, solar panel, kapag naka-net metering ka, yung sobra mong kuryenteng napuproduce, lalabas yun, binibili ng Meralco. Kaya lang, hindi sa kaparehas na bili mo. Binibili natin sa Meralco mga 13 pesos per kilowatt hour. Bibili niya yung galing sa solar mo na mga 5 piso lang. 6 na piso lang. Isa wala pa sa kalahati. Diba? Kung maiparehas man lang, kung magkano bili natin, ganun din ang benta natin. Para mas ma-encourage ang marami na mag-invest sa solar panel. Diba? Makabawas sa bayarin sa kuryente at syempre makabawas din sa kumukonsumo ng sa grid at hindi na tayo kapusin ng kuryente. Malaking kuryente po ang makukuha natin mula sa sinag ng araw. Yun. Kuyang Els Bartholomew, magandang morning. Ang dami rin napahanga si Secretary Sharon Garin. Ang galing daw magsalita. Pwede daw maging spokesperson ng Malacanang. Bakit? Gusto niya nang palitan si Attorney Claire Castro? Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! This time check is brought to you by Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha.